Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ikay naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito muli sa ating pagtatakpo kada ika-4 na linggo ng buwan. Ating buwanan paghubog, monthly recollection. Itong 13 ng panahon ordinaryo, no, na ating nasa buwan ng Hunyo at ating alam. Marami tayong napag-usapan, no, mula pa sa nagsimula yung buwan, naroon na ating pinasasalamatan ng ating Panginoon Hesukristo dito sa Sagrario, Blessed Sacrament, dahil ating pinagdiwang yung most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. Tawag natin Corpus Christi. At doon marami tayong sinabi, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Binigyan niyo kami ng pagkain, hindi para sa aming katawan, kundi para sa aming kaluluwa. At hindi lamang kung anong pagkain, kundi inyong naisip na ibigay ang inyong sarili, katawan at dugo. Natunay naman na inyo nang ibinigay kung aming nakikita sa krus na kayo'y pumayag, na kayo'y pahirapan at magdusa at ipako at doon kayo namatay, nandoon na yung inyong katawan na inihandog para sa amin, sa aming kaligtasan, for our salvation. Kaya doon pa lamang nagpapasalamat na tayo ng malaki, no? At lalo na nang nakita natin na yung kanyang ipinangako na siya'y mabubuhay, ay kanyang itinupad at nagpakita sa mga alagad. Kaya sila'y bilib na talagang siya na nga, no? Yung kanilang kasama ng 3 taon at nang siya'y namatay at nabuhay, nakasama ulit ng 40 araw bago siya umakyat, dahil nandoon yung kanyang kaharian at naroon din yung kanyang ipinapangako sa atin na isasama daw tayong lahat dito, lahat ng mga nakikinig at sumasama dito sa ating paghuhubog at nagdinilay at nakikinig kung anong ating pinag-uusapan. Totoo nga naman na siya'y nagpaalam na at binigay na yung kanilang gagawin. Humayo kayo at dalhin nyo ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo. Ako'y inyong makakasama, no? At dito nga sa buwan ng Hunyo, nagkataon na nung unang linggo, Corpus Christi ay yung ang katawan at dugo bilang pagkain natin na nagbibigay buhay na walang hanggan. Yun ay paulit-ulitin natin sa ating isip, paulit-ulitin na ating pasalamatan na walang tigil na pasasalamat. Dahil, wow Lord, talaga, nagpaiwan kayo. Umakyat na, tapos nagpaiwan pa. Nandito kayo sa aming chapel. Nandoon ka sa aming parokya, sa Adoration Chapel. At nandoon kayo palagi. Araw-araw, buong araw.
naroon kayo. So, yun na lamang sa ating unang linggo ay atin ang ginunita at tayo'y nagsasaya at nagdiriwang. At dumaan pa yung araw ng buwan ng Hunyo at ating pinaghahanda ng isang ating kapistahan na walang iba na aking tinutukoy at ating pinasasalamatan muli. Sino? Ay si ating Panginoon Diyos at ating Jesus na narito sa atin ay kanyang ipinagkaloob ang isang santo na ating tinatawag na Jose Maria Escriba. San Jose Maria Escriba kahapon, 26 ng Hunyo, na yung kapistahan nagsimula nang siya'y tinagurian santo noong 2002. At mula noon hanggang ngayon, halos 19 taon na kada 26 ng Hunyo, ating pinagdiriwang. At hindi lang yung araw na yun, kundi parating pa lang. Ngayon, kung mga tao mula nang nagsimula ang Hunyo, yung kanyang mga novena para sa mga may sakit. Doon sa aming pahina, Saint Jose Maria Escriba, Finding God in Every Place. Mayo at 30 pa lang, nagsimula na yung unang araw ng novena for the sick. At bibilang ka ng 1 and 2 and 3, 9 na araw na yung bawat araw humihiling tayo sa Panginoon sa lahat ng may sakit. No, tinamaan ng COVID, nariyan at na siya'y nasa ospital o nakakwarantin o nadapuan, kaya kailangan magpahinga. Lahat ng mga yon at iba pa, hindi lang COVID. May mga sakit sa puso, may sakit sa atay, may sakit sa katawan, o may sakit sa kaluluwa. Maaari din sabihin natin ay mas malalang sakit na dapat natin idulog. Lord, hindi lang yung katawan na aming ipagdarasal na gumaling, yung cancer o kung ano man malalang sakit, kundi yung sakit ng kaluluwa na napalayo sa inyo dahil kami makasalanan. Ay yun din ay ating hinihiling na sana yung sakit na yun na hindi naman mawawala pero maiiwasan. Malalabanan. Nalalayo tayo. Kasi lalo na kung mabigat na kasalanan, talagang sakit yun. Pagkatapos noon, meron naman isang set na novena na ating hinihiling sa Panginoon sa pamamagitan ni San Jose Maria Escriba. Walang iba kundi yung ating mga pamilya. 9 na araw. Anong mga hinihiling natin? Sana maganda yung pamilya, buo, nagmamahalan, ang mag-asawa, tapos yung kanilang mga anak, yung buong pamilya, masaya, at kung ano man mga problema na idinulog dun sa nobina na yun, nagkahiwalay, o malayo si tatay dahil pumaroon sa ibang bansa para maghanap buhay, malayo, nandito iniwan yung mga anak, so sana huwag man mawala, o kumbaga nadadala ng tukso doon. Dinudulog natin. Lahat yan para sa pamilya, lalo na yung mga umaatake sa pamilya na sinisira, dahil nga sa mga iba't ibang sitwasyon. At lalo na yung talagang papatay, dahil ayaw nila yung bata kay abortion na pinapayagan, pinahihintulutan ilan buwan. Yung bang malapit na o yung 3 buwan hindi na maaari,
ibig sabihin, pag meron ng buhay, hindi mo na pwedeng kitilin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kanyang binigyan na ng buhay yung butil, yung pasimula na ilang araw pa lamang na lumalago na siya. At wala pang isang buwan, makita mo buo na yung bata. Bata na. Paano mo isasabihin, ay, nag-aksidente lang o hindi namin kailangan ngayon, abort natin agad-agad. Please, wag man sana na yung pamilya o yung mag-asawa magdesisyon o yung ating gobyerno, mga gobyerno sa iba, pinapayagan. Okay lang dahil marami na tayong mga tao dito, populasyon, no, explosion. Kaya yan ang paraan nila. Natapos din yung novena na yon at pumasok na ngayon sa pinakahuli hanggang dumating yung piyesta kahapon, yung novena ni Jose Maria sa trabaho. No? At iba-ibang bagay naman na espiritualidad ng Opus Dei nakalagay doon at ating dinulog sa kanya. And then, dumating ang piyesta kahapon. And then, ating nang napagdiwang. Kung dito man, sa iba't ibang parokya, sa ating bansa, Pilipinas, at sa buong mundo na may Opus Dei, kanilang ibig din, no, ipagdiwang sa pamagitan ng kanilang idinaos na misa, online, Zoom, basta ayaw natin na makaligtaan, no, na tayo'y may santo na ating ibig magunita, na hindi, kumbaga, 19 o mula nang siya'y pumanaw, mula noong 1975, no, hanggang ngayon, halos mag-iilang taon na. Ang dami na. No? Kaya, ngayon na tayo'y nasa paghuhubog at ating ginugunita ang kabuhayan ng santo, ito yung unang paksa ng ating pagninilay, no, tungkol sa ating santo na ating kilalang kilala. Dahil ating nabasa na mga biografiya, no, hindi lang isang sa manunulat at marami nang sumulat tungkol sa kanyang buhay, ating unti-unting binasa. Ako din binasa ko rin. Siguro nakalimutan na yung mga detalyadong mga anekdota, no? Mga istorya na sa buhay ng ating santo. Pero sa kabuuan, dahil ngayon nga sa ating paghuhubog, ang ating itatanong, ating bang pinagninilayan, hindi lang paminsan-minsan, kundi madalas, naging parte na ba siya ng ating buhay? Nakilala na natin, marami pa tayong kilalang mga iba't ibang santo, pero nang dumating siya sa ating buhay, parang nakita natin na malaking epekto. At nakikita natin na yung ating buhay ay pwedeng sa kanyang paraan na ipinakita at itinuro niya mula ng kanyang nakita ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi niya inimbento o pinag-isipan, kundi kanyang nakita. Sabi ni Jose Maria, I saw. Kailan yon? 1928, October 2, nang siya'y 26 anyos pa lamang. At pare na, no? Kaya yung ating alam na siya'y naging pare dahil kanyang gustong makita nga itong kanyang kutob na dala-dala niya ng maraming taon, 9 na taon, nandoon sa loob niya. Ano ba yun?
Domini ut Biliam, Lord, ano yung iyong kalooban? Ano yung ibig mong pagawa sa akin? At hinihiling niya, at habang siya ay nag-aral at naging pari na, 3 taon na mula nang siya ay inordinahan, itong 1928 lang lumabas. At sabi ni San Jose Maria, nakita ko. Nakita niya yung kalooban ng Diyos. At mula doon hanggang nasa siya'y tinawag pa uwi noong 1975, for 47 years, yun ang kanyang ginawa. Mula na siya 26 anyos hanggang sa siya ay dumating ng 73 anyos. 47 years yun. Noon na walang iba, na hindi siya nagpadala, na ano pang ibang ibig niyang iplano. Ang plano niya tumugon dito sa gusto ng Diyos sa kanya. Na hindi naman sabing, ayan na kitang-kita na kung ano nang gagawin. Wala. Yun lang ang kalooban ng Diyos na gusto na sa pamagitan niya ipaliwanag at sabihin sa buong mundo na ang gusto ng Diyos na ang kabanalan ay para sa lahat ng tao. Hindi lang sa iilan, hindi lang sa selekto, no, o sa magagaling, madunong, no, kundi sa lahat ay napakagandang aral o turo na ibig pagawa sa kanya ng Diyos. Nasabi niya, hindi naman bagong-bago kasi nga noong panahon ng mga alagad niya nang siya'y naroon noong unang siglo, nang siya'y dumating sa mundo, hanggang sa siya'y umalis at saka yung mga naunang Kristiyano na sumusunod sa kanya at sila'y na-convert, no? At sila'y may pananampalataya, naniniwala sa mga turo ni Jesucristo, itong mga ordinaryong Kristiyano, napakaganda ng buhay nila, inaayos nila, no? Pinababanal nila, nagpapakabanal sila sa kanilang buhay, sa kanilang ginagawa, sa mga kasamahan nila sa bahay at sa kapaligiran. Yun ang gusto ng Diyos na gawin ni Jose Maria at ilabas, no? Ay ginawa niya yun. Na kung ating titignan, hindi ganun kadali yung kanyang istorya na nakita na nga niya, pero siya ay ordinaryong pare, walang maraming sabing tagasunod o maraming kaibigan, maraming bata na kanyang inihanda sa mga sakramento, sa pangumpisal, o sa pangumunyon, o paglingkod sa parokya. Pero yung malaman kung anong gusto yung kanyang gagawin, wala pa. Dumating lang ng mga ilan na nalaman, sila'y kumbaga namangha at nagandahan. Kaya gusto nilang suportahan, gusto nilang tumulong, gusto nilang sumali. Kaya may mga ilan lang na sumali at kasama niya, tinutulungan siya. Pero sa gitna ng hirap, sa gitna ng civil war, no, sa Espanya, sa gitna ng World War II, yung Second World War, nandoon siya na kung anong kaya niyang magawa, ginagawa niya. Nagpupursige siya dahil itong kanyang dala-dala, hindi kanyang proyekto o napag-isipan, kundi mismo sa Diyos. Sinabi sa kanya, ito yung gawin mo. Gusto niyang maging tapat. At yun ang isa sa mga bagay na matututunan natin sa kanya,
maging tapat. Hindi sa ating gustong gawin, kundi yung tapat sa pananampalataya sa kagustuhan ng Diyos o kalooban ng Diyos, yun ang ating gagawin. Kahit nag-ano kahirap, siya'y dumaan sa hirap, hindi naman sa nangangapa dahil nagsisimula pa lamang, pinag-iisipan, pinagdarasal, pinag-uusapan nila hanggang sa nakarating sila sa Roma at humiling sa Papa na maaprobahan. Ito yung aking ikakalat at nagustuhan naman, approve, inaprobahan ng simbahan. At pagdating sa Roma, kanyang hiniling na ito ba'y napakaganda, hindi lang para sa atin o para sa Roma, sa Espanya, kundi para sa buong mundo. Approve. Hindi lang sa selibato, kundi sa mga may pamilya, mag-asawa, pati sa mga kaparian, sa diocese, pwedeng makasama sa Opus Dei. Ay lahat ng mga yun unti-unti rin dumating sa pag-aaral, sa pagdarasal, ay napakaganda na naaprobahan. Pero hindi pa rin tapos dahil saan tayo titira? Saan yung ating bahay? Nakakuha sila doon sa magandang lugar, malaki-laki din, nabili ng napakamura kasi gera. At ngayon, hanggang ngayon, nandoon ng central house ng Opus Dei, kung nasaan si San Jose Maria. Kaya nung naaprobahan na noong 1950, nagsimula na kapag may naihanda na siyang mga miyembro, ay kanyang pinadadala na, tulad si Blessed Guadalupe, doon sa Mexico. At ibang bansa, pasimula na, pailan-ilan. At ngayon, nasa gaano karaming bansa na tayo, 40, 50, na may mga grupong Opus Dei na naroroon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa ating kapistahan na pagdiriwang, tayo'y nakikita natin na kahit na hindi naman explosion, na marami kaagad, pero unti-unti na yung mga tao ating pinaliliwanagan, kanilang nauunawaan at nagugustuhan. At kahit sinong ating makaharap, ay pwede sa kanya dahil siya may trabaho dito. Pagdating doon sa kabila, iba naman yung kanyang trabaho, sa opisina, dito sa hospital, ito sa eskwela, ito sa pabrika, ibang propesyon. Pero pwede nating ipaliwanag na ano man ang propesyon mo, ano man level, ano man kaalaman mo, sa iyong pinag-aralan, kung gusto mo yung iniaalok ng Diyos sa iyo, na tayo pala ay tinatawag na maging banal. Saan natin makikita yun? Yung ba'y nasa simbahan din, na-aprobado ba ng Holy See? Dumating yung dokumento na klarong-klaro nung nagpulong lahat ng obispo sa Roma, yung ating pinakahuling Second Vatican Council, na maraming pinag-usapan, may mga dokumentong ginagawa, at nandoon sa dokumento ng Lumen Gentium yung isang punto, ilan punto na nagsasaad na everybody is called to holiness. Everybody. Kung gustong maligtas, yun naman ang kailangan na para hindi makalusot, kundi yun ang ating ticket. Para tayo maisama ni Lord, yung ating nabanggit kanina na siya'y nauna na, umakyat na sa langit, pero sabi niya, hihintayin ko kayo at sama-sama tayo doon.
balang araw at saka habang buhay. Hindi tulad dito sa mundo na dahil sa COVID, 3 milyon ang nauna na, tinawag na, okay, na mahinga na sila. Hindi sabing nangamatay na, kundi huminto na yung buhay pansamantala at ibig natin mangyari, natin silang pinagdarasal na sila ngayon ay naiakyat sa kalangitan at makasama ang ating Panginoon Diyos at sila Jesus, at saka si San Jose, at saka si Maria, at mga santo. Yun ang ating pinananabikan kung bakit itong iniaalok at tinuturo ng Opus Dei sa pamagitan ni San Jose Maria ay very attractive kasi magpakabanal ka na. Diyan sa ginagawa mo. No, huwag ka nang lalayo dahil nandyan. Lahat ito sa gawain ni San Jose Maria na kahit na anong hadlang, hirap, no, na dumating. Sabihin natin, hindi lang pailan-ilan, kundi sa kanyang buong buhay. No, na kung basahin natin ng detalye yung mga ginagawa niya at anong nagkaroon ng problema sa finances, no, dahil pinatatayo, pinagaganda ang mga chapel, no, na nandoon sa Central House na maraming tao roon, na 100 mahigit o baka 200 pa. Natural. Lahat ng maging maayos kasi yun ay isa sa mga bagay na kanyang tinuturo. Sa ating kabuhayan, kailangan maisaayos. Para maging banal, hindi naman banal tayo na nakaganito lang, parang nagdadasal. Nagdarasal, tama. Pero nagtatrabaho ng ating mga kamay. May mga inaasikaso tayo, may mga hinahabol na mga proyekto, iba't iba, profesyon. Pinagpatuloy pa rin ni San Jose Maria sa mga hiniling niya, mga proyekto na makarating, no, magawa. At totoo nga naman, lalo na yung kung saan siya dinala ng nagkaroon ng milagro sa kanyang buhay. Napakaganda dahil doon ako naordenahan bilang deacon, Our Lady of Torres Ciudad. Wow! Ganda talaga. No? Iyon ay isa sa mga proyekto niya, no, sa bandang huli ng kanyang buhay. At meron pang isang proyekto niya na sinimulan in 1970 at nagsimula ng itatag. Yun ay yung bahay formation house, no, para sa mga kalalakihan. At nakita pa niya na halos buo na, pero nasa malapit na sa kanyang pagtawag ng Panginoon sa kanya. 1974, 75, no, June, no, at kanyang dinalaw pa nung taon na yon. Pero alam natin na June 26 din, kapistahan nga kahapon, 1975, siya'y pinauwi na ng Panginoon. Siya'y tinawag na, 73 years old, tapos na, no, nagawa mo na yung misyon at ikaw ay napakatapat. At yun ang kanyang gusto naman. Talagang gusto niya maging tapat. Kung ano yung pinagawa, yun ang kanyang gagawin. Ano pa man ang mangyari. Ayun ang nakita natin. Miyembro, cooperators, mga kaibigan, lahat tayo na nakakaalam ng Opus Dei, yun ang ating pwedeng matularan. Katapatan sa ating pagiging Katoliko, sa ating pagkabinyag bilang Kristiyano. Maging tapat tayo. Nandun na tayo tinatawag. At pagkatapos, tayo binyagan Katoliko,
tinatawag tayo na maging banal, sundin natin yung tinuro ni San Jose Maria, magpakabanal sa araw-araw sa ginagawa natin. Tayo na magpapatuloy. Tapos na yung kanyang ginawa, pinagpatuloy ng ating mga unang successor, si Blessed Alvaro na nga, no? Nakasama niya 40 taon at sa kanyang pamumuno bilang tatay, father, 19 taon, 1994. Doon siya naman na pumanaw at sumunod yung ikalawa, si Bishop Javier, na kanya rin napakatapat. Lahat sila napakatapat. Parang tinuloy lang nila kung ano yung nakita nila kay San Jose Maria. Wala silang binago. Nandun na lahat. Gawin mo na lang. Isabuhay mo na lang. Ituro na lang, ituro mo na lang. At yun naman ang ginawa nila. At hindi lang sa bunganga na tinuturo, kundi, siyempre, makikita ng mga tao. Kaya si Alvaro blessed. At may mga miyembro na nasa proseso, no? Sila ay 14 sa bilang ko, baka parami pa, ganun din. At tayo ay nakabilang din doon na kung tayo ay tapat at yung alam natin ginagawa natin sa buhay natin, alam ng Diyos. Kahit walang nakakakita sa labas, si Lord ang saksi ng ating natutunan kay San Jose Maria. Kaya tayo'y nagpapasalamat, no, sa biyaya, no, sa ating pagninilay sa kanyang buhay dahil nga Hunyo at kahapon lamang yung kapistahan na kay ating pinagdiwang at taon-taon na ipagdiriwang natin, no? At palalim ng palalim ang ating kaalaman hanggang sa tayo naman ang tatawagin pauwi. At walang problema dahil sa pauwi, itong kabanalan na daan na binuksan ni San Jose Maria ating kabisado, ating pinilit, no, na maisagawa at maisabuhay sa atin. Hiling tayo sa ating Mama Mary na nariyan siya bilang ina na pinagkaloob sa atin para tayo bigyan ng grasya. Kasi hindi naman natin kakayanin, kumbaga pupursigihin natin, tayo lang, human effort lang. Hindi kaya. Kung wala ang Diyos, hindi natin kaya. Without me, sabi niya, you cannot do anything. Kaya kahit anong galaw, anong gusto natin, pupunta tayo sa Kanya. Yung grasya, yung sakramento, yung misa na ating dinadalo. At yung ating nanay na pinagkaloob sa atin, malaking tulong. Dahil si Mama Mary, mula nang isinilang si Jesus, hanggang nasa siya ay nandun sa krus, nandun si nanay para samahan siya mulang simula hanggang nagwakas. Ganun din ang hinihiling natin kay Mama Mary na huwag tayong pabayaan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi. Pagganap sa harap ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Naniniwala ba ako na pagkatapos ng sakramento ng binyag, ang aking buhay ay naging pag-aari na ng Diyos Ama? At sinama na niya ako sa buhay ng Panginoon Heso Kristo.
at ipinadala sa atin ang Espiritu Santo. Ang pag-ibig ng Diyos ay inilagay niya sa atin mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nababatid ko ba na ang buhay Kristiyano ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na ugnayan sa Diyos na may tatlong persona at ang Espiritu Santo ang nagdadala sa akin sa isang pagpapalakayang loob na may kagalakan? Ako ba ay nagdarasal sa Espiritu Santo upang mabatid ko at makabahagi sa mararangal na mithiin ng sanlibutan at maging banal ang akin pamamalagi sa mundong ito? Upang magampanan ko ang aking gawain ng buong kalayaan na naipagwagi ni Kristo, ninanais ko ba na huwag maging makasarili at huwag umasa sa mga material na seguridad. Manapay dapat mabuhay ayon sa tunay na pananampalataya. Pinahahalagahan ko ba ang direksyon espiritual bilang isang paraan ng pag-aaral upang makilala ko ng lubusan si Kristo? Tinatanggap ko ba ng maayos ang mga payong ibinibigay sa akin nang may buong pag-unawa na ako pa rin ang gagawa ng nararapat na desisyon sa bandang huli? At silang lahat ay nanggilalas at nagsabing ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. Ako ba ay nagbabasa at nagninilay sa mga pahayag ng Ebanghelyo upang akin makita at maunawaan ang mga bagay tungkol sa mga hindi nakahayag na buhay ni Kristo? Gumagawa ba ako ng paraan upang ang aking gawain ay maging isang karapat-dapat na pag-aalay sa Diyos?
Ang akin bang gawain ay nagpapalapit sa akin sa Diyos? Ito ba ay naiisip kong hindi kaugnay ng aking buhay Kristiyano? Nababatid ko ba na ang aking pamilya ang pinakamahalagang proyekto na dapat kong pamuhununan ng iba yung lakas at panahon upang lalong umani ng higit at kapakipakinabang? Ako ba ay nakahandang tumalikod ng mga proyekto at gawain profesional na maaaring magdulot ng isang kawalang atensyon sa aking pamilya? Ako ba ay laging tumutulong sa mga gawaing bahay at nakikita ko ba ito bilang isang paraan upang maging banal at makapagbigay ng benepisyo sa aking pamilya? Ako ba ay laging may nakahandang ngiti sa aking asawa at lagi ko ba siyang pinasasaya sa pamamagitan ng mga praktikal na pamamaraan? Huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Kung ang buhay ay maging mahirap gaya ng pagkakaroon ng suliranin sa trabaho o kaya ay kawalan ng hanap buhay, inilalagay ko ba ang aking sarili sa kamay ng Panginoon? Hinihiling ko ba sa Kanya na bigyan ako ng kapayapaan at sana'y huwag maging matagal ang mga pagsubok na aking dinaranas at malaman ko ang nararapat na gawain upang malutas ang mga suliranin. Ngayong buwan ng Sagradong Puso ni Jesus, hinihiling ko ba sa Kanya na magkaroon ako ng isang mabuting puso upang madama ko rin ang paghihirap ng ibang tao? Isang pusong maaaring makatulong sa pagbabawas ng kanilang pagkabahala sa pamagitan ng pagkakawanggawa. Ako ba ay humihingi ng tulong kay San Jose Maria, ang santo ng pangkaraniwan buhay, upang makapagdala ako ng liwanag at kasiyahan sa aking pamilya
sa aking gawain at sa aking pamamahinga? Alam ko ba ang mga bagay tungkol sa kanyang buhay? At nagdinilay-nilay ba ako ng malalim sa mga bagay ng kanyang isinulat? Nababatid ko ba na masaya si San Josemaria sa akin dahil ako ay nakakatanggap ng pormasyon o mga kaalaman sa Opus Dei? Isang gawain itinatag niya ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ano ang aking gagawin upang mapalaganap ko ang debosyon tungkol sa Kanya? Hinihiling ko ba ang tulong ni San Josemaria para sa mga gawain apostolado na mahalin ang akin mga kaibigan at makausap ko sila ng may lakas loob tungkol sa Diyos, nang walang pagpuwersa o pamimilit? Dinadala ko ba ang aking puso sa matamis at napakalinis na puso ni Maria upang ito ay maging dalisay at mapalapit sa sagrado at mauwaing puso ni Jesus? Pagsisisi. Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Magandang umaga po sa inyo lahat. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Saint Paul, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Holy Mary, our hope, seat of wisdom, pray for us. Ang topic po natin ngayong June Recollection ay patungkol sa guidance, interior freedom, spiritual direction, letting oneself be guided, and knowing how to guide or advise. So, ikaw yung naghahangad na magbigyan ng
spiritual direction. At pangalawa, ikaw naman yung nagbibigay ng advice o direction sa kapwa mo. Sa Webster Dictionary, nakalagay dito, ibig sabihin ng guidance ay an advice or information aimed at resolving a problem or difficulty given by someone in authority. So, is a process na kung saan mayroong isang tao na nagbibigay ng advice o payo sa kapwa niya upang sa ganun maresolba ang isang problema or difficulty given by someone na may authority sa buhay o sa trabaho. Si Pope Francis calls it spiritual accompaniment, no? Commonly known as spiritual direction. No? Ito ay, it's like helping someone to be able to reach holiness, no? Ibig sabihin, hindi lamang maresolba ang problema, kundi things na what matter most in our heart, no? Sa ating puso at damdamin o kalooban, mapatungkol man ito sa trabaho o sa professional na buhay, mapatungkol ito sa iyong pamilya, paano maging mabuting asawa, paano maging mangalaga sa ating mga anak. At all the more, paano mapalapit sa Diyos, no? Diba? Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay mapapunta sa langit at makasama niya, no? Si Saint Paul, no? Sa Acts of the Apostles, in his conversion nga, Jesus told him everything, no? But our Lord Jesus, dinirect siya sa isang tao, no? Na kung ang pangalan niya ay si Ananias. At naging masunurin si Saint Paul at pinuntahan niya nga itong taong ito. Pero hindi niya kilala itong mamang ito, no? But he follows. Sinunod niya ang Panginoong Jesucristo. So, sinunod niya ang kalooban ng Diyos, no? Now, another saint na malapit sa atin, no? Si San Jose Maria Escrivá, ang tagapagtatag ng Opus Dei, no? Na sa kanyang nalalapit na kapistahan ngayon, June 26, no? Meron siyang spiritual director, mahigit na ilang dekada. A friend, no? Ang pangalan niya ay si Blessed Alvaro del Fortillo, no? Na kung saan nakita ni Blessed Alvaro na na-beatified siya sa Roma, sa St. Peter's Square, no? So, malamang, no? Both of them help each other to become a saint, no? Or some blessed, no? Another example is yung si Saint Joachim at saka Saint Anne, yung magulang ni Mama Mary, no? With their guidance, we have a Blessed Mother who intercede for us ngayon, no? Pero, di ba, sa panahon ngayon,
hindi natin maalis na sa lipunan, maraming tao ngayon na mas pinili, o marami ngayong Kristiyano mas pinili ang mabuhay na hindi kinakailangan ng gabay ni Jesus, 'no? Mas pinili nila mas pinili ang kahalagahan ng kanilang trabaho, 'no, ang kanilang career, kanilang richness, 'no, depending sa kanilang abilidad na sa mga bagay na napagtagumpayan nila dahil sa kanilang angking galing, 'no, or talino at talent, 'no. At nakikita rin natin na ang religion ay isang burdensome lamang o isang responsibilidad na pabigat, 'no. At yun nga, si Kristo, si Jesus ay isang figure lamang ng nakaraan, 'no. Faded glory, ika nga. Sa makatuwid, nakalimot. Hindi naman tayo dapat magtaka din, 'di ba? Kasi nga, ang tao ay malaya, may kalayaan. Mayroon siyang personal freedom, 'no? Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahe at kawangis, 'di ba? At binigyan tayo ng will to choose or freedom to choose to do what is right dapat, pero iba, 'no, medyo attracted tayo sa mga bagay na mali, 'no. Kasi nga meron tayong sariling kalooban, meron tayong kalayaang pumili, no. So merong fight between pagpili ng tama at saka mali, 'no, may struggle. At minsan walang struggle na, 'no, tinigilan natin mag-struggle at pero sa kabilang banda, 'no, hindi rin naman maalis sa tao, 'no, na merong deep longing or desires, no, towards God, no. Bakit nga ba? Kasi nga tayo ay nilikha ng Diyos, no. Mahal tayo ng Diyos, pinili niya tayo, no. Itong overpowering desire towards God, no, ang kalooban niya ay He wanted us to concentrate or focus on the person of Jesus Christ, na kung saan who lived with us as a man of flesh and blood like us, no, who is perfect God and perfect man, who is the way, the truth, and the life, di ba? At God wanted us to be the friend of Jesus, no? Jesus, who can be our friend, no? Kung mararapatin natin. May kung, di ba? So, kung makikinig tayo kay St. Augustine, sinabi niya rin dito na, I can be God's friend if I so wish. So, sabihin, kailangan nating i-approach si Jesus. Kailangan natin siyang makilala. Kailangan natin siyang mahalin para maging kaibigan natin siya na personal. So, dalawa, no? Makilala at mahalin. Common naman yan sa tao, di ba? Para ba yung ex-girlfriend mo, di ba? Kailangan mong makilala. Kailangan mong malaman ang kanyang hobbies, kanyang mga paboritong pagkain, paboritong bagay, di ba? Ano ang kanyang pag-uugali, no? Kailangan mong sunduin, kailangan mong mag-spend time sa kanya, at nang sa ganun, matutunan mong mahalin ng lubusan, di ba? Now, may payo si St. Josemaria Escrivá,
tagapagtatag ng Opus Dei, no? Sa kaniyang libro na Christ is Passing By. Para makilala mo ang Diyos, sabi niya. Para malaman mo ang kanyang buhay. Magbasa ka ng New Testament, magbasa ka ng Gospel. No? Upang sa ganon, maintindihan mo ang kanyang buhay, ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao. No? Mag-take part ka, sabi niya, mag-take part ka doon sa mga pangyayari sa gospel na ibinasa mo. No? At pangalawa, dalhin mo ito sa iyong dasal. No? At subukan mong pakinggan ang bulong ng Holy Spirit sa iyo. No? In that way, matututunan mo ang kanyang buhay at matututunan mong mahalin ang Panginoong Hesus. Si Pope Francis, sabi niya, Jesus' word is the most nourishing food of our soul. Totoo yan, no? Pagka nag-mountain climbing ka, di ba? Diyan sa Laguna, sa Batangas, minsan may madadaanan kang waterfalls, may mga water stream. Manonotice mo na kulay kayo manggi yung paligid ng water, no? Stream. Kasi nga, may nourishment ng tubig, no? Mataba. Ganon din ang spiritual natin na buhay, no? Mapapaibig tayo sa Panginoong Hesus ng lubusan kung kilala natin siya. Si St. Augustine naman, sabi niya, when you read the Bible, God our Lord Jesus speaks to you. No? So, going back kay San Jose Maria, kailangan mo lang magbasa ng 5 minutes araw-araw sa New Testament. Subukan mong pumunta sa bookstore o sa Catholic bookstore. Meron doon mga maliliit na Bible, pocket type, New Testament, na issue ng may imprimatur ng Santo Papa o Bishop na Katoliko. Yun, pwede mong basahin yan. Bilhin. Pangalawa is the spiritual reading para mapalapit at makilala ang Panginoong Hesus. Si San Jose Maria, ito ay payo niya sa kanya mga anak, no? Na if you try to read 8 to 10 minutes or 10 minuto araw-araw, ay ito yung paraan para mag-stay closer ka sa Diyos. No? At again, pagka nabasa mo na, dalhin mo sa iyong dasal. No? Pangatlo, pangalawa pala, aside sa pagbabasa ng gospel, no? Ay yung banal na Eucharistia to the Blessed Sacrament. No? Si San Jose Maria, sabi niya, Jesus remained in the Eucharist for love of you. No? So, pag napadaan ka sa simbahan, sa chapel, huminto ka. Subukan mo umupo or lumuhod at magdasal. No? Ng tahimik. Kahit mabilis lang. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. At kung kaya mo, 20 minutes. No? And, yun. Try to adore Him. Adore Him and love Him. Sabihin mo sa Kanya kung anong mangyayari sa buhay mo, what bothers you, ano ba ang dapat mong gawin. No? So, ito yung pari ni San Jose Maria. So, tuwing linggo, magsimba ka. Di ba? Tanggapin mo si Jesucristo. Pero caution lamang. No? Kailangan mo ng mangumpisal. Kailangan mag-examine ng budhi bago mangumpisal. No? At alamin mo ano ba yung mga nagawa mong mortal sins. Ano ba yung mga venial sins mo. At pumunta ka sa pare. No? So, bukod sa banal na Eucharistia,
mangumpisal ka din, no? Ngayon, ah, ang Panginoong Hesukristo ay sabi niya, "I am a good shepherd," 'di ba, 'no? Na kung saan binigay niya ang responsibilidad kay Peter sa simbahan na ngayon si Jesus Christ guides His flock through the bishops and priests, 'no? So, ang mga pari at mga bishops ay binigyan niya ng kapangyarihan upang sa gano'n mag-guide tayo, 'no? Lalo na sa larangan ng pangungumpisal, sa sakramento ng kumpisal. So, lapitan mo ang mga pari, humingi ka ng payo. Sabihin mo ang mga kasalanan mo at magsisi ka doon sa banal na sakramento ng kumpisal, no? Pangalawa, tayo din, kung may kakayahan na magbigay ng payo sa kapwa natin, ibigay din natin. We should be a good shepherd as well, no? So, bakit ba kailangan natin maging good shepherd? Kasi yan ang kalooban ng Diyos o kagustuhan ng Diyos, 'di ba? 'Di ba sa isang gospel sinabi doon, tinanong si Jesus Christ, ano ba ang greatest commandment, no? Well, sabi ng Panginoon ay mahalin mo ang Diyos with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko. So we should be good shepherd as well, no? No, kung ikaw naman ang nagbibigay ng payo o ikaw ang magbibigay ng payo, may mga bagay o direction o guidance na dapat mong bantayan, no? 4 na conditions. Una, you must love, no, the person na gina-guide mo, no? Yun ang unang virtue. May pag-ibig ka para mapabuti ang kanyang buhay. Mapabuti ang kanyang spiritual na buhay. Mapabuti ang kanyang pagbibigay ng mabuting relasyon sa kanyang anak at asawa. Pangalawa, be watchful, no? Maging attentive ka sa kanyang pangangailangan. Maparalangan man ng professional, trabaho, o problema niya, o paano siya mapalapit sa Diyos, paano ma-resolve ang kanyang problema sa opisina, no? Pangatlo, doctrinal formation. Bigyan mo ng doctrine. 20 minutes, 30 minutes, pabasahin mo ng Catechism of the Catholic Church, no? Bigyan mo ng leaflets, magbigay ka ng maikling class sa kanya, o magbigay ka ng practical na doktrina, no? Halimbawa, yung kung malipit sa ating barkada, 'di ba, na pag-uusapan ang pagiging mabuting asawa, no? Na pag-uusapan minsan yung pagkakaroon ng sidekick or pagpunta sa mga beer house na kung saan may malalaswang sumasayaw o ano man, no? O pagkakaroon ng relasyon sa ibang tao, no? So teaching moment natin 'yun, no? Teaching moment natin. Pangalawa ay yung ating pagiging mabuting halimbawa sa kanila, no? Yung holiness, no? Yung integridad ng ating buhay, no? Now, kung tayo naman dapat makahanap ng spiritual director, no? Kailangan nating ipagdasal 'yan. Maaring yung kaibigan mo ngayon sa nagdala sa rekoleksyong ito, ayan, humingi ka ng payo sa kanya, no? Pero hindi mahalaga lamang yung tao na nagbibigay sa'yo, no? But of course, gamitin mo ang iyong reason at saka faith, no? Hanapin mo yung tao na learned o may aral din sa salita ng Diyos. May mabuting trabaho, may mabuting kakayahang magpayo. At all the more, someone also who receives spiritual direction. Kasi they also struggle, no? Someone you can talk about what matters in our hearts, what matters in your heart. Someone
Someone na pwedeng magbigay sa iyo ng guidance na ma-resolba ang iyong problema, mapabuti ang iyong pag-uugali, papabuti ang iyong relasyon sa iyong misis, sa iyong mga anak. Someone who can give you sound advice, no? Someone na tumatanggap din ng spiritual direction na katulad mo. So yun, no? Somebody na nakaranas o dumadanas din ng spiritual direction. No? So, in the spiritual direction, dapat say everything, no? Say it freely, hindi yung pilit, no? Huwag mo itago, no? Be open para kung sa ganun na ikaw ay matulungan at ma-direct ka ng mabuti, no? So, be docile and be obedient intelligently at dalhin mo ito sa iyong dasal kung ano man ang natanggap mo sa kanya mga payo, no? So, pangatlo, it should be voluntary, no? And na freely na tinanggap mo, no? At maging humble ka sa kanya, no? Huwag maging mayabang, no? Maging humble ka na maging open at marinig ang kanyang guidance, no? Now, bakit ba kailangan natin itong mga bagay na ito, no? At kailangan natin someone who will guide us, no? Kasi ito ang kalooban ng Diyos, no? Isinadya niya at nasa kanyang will na kung saan nandyan ang simbahan, nandyan ang mga kaibigan mo na makapagbigay sa iyo ng payo at guidance o direction, no? So that mapapunta tayo sa langit, no? Ito yung kanyang kalooban para sa atin, no? So let us ask the Holy Spirit, no? Na kung saan hihilingin natin sa Kanya, mabigyan tayo ng direction. At mabigyan tayo ng sana na ngayon ng spiritual director na magbigay sa atin ng payo, no? Upang sa ganun, with the guidance of the Holy Spirit, maiwasan natin, malabanan natin ang mga tentasyon sa buhay. At o ano man yung mga gawain na labag sa kagustuhan ng Diyos, no? At magbigay liwanag sa ating isip. At upang sa ganun, maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, our hope, seat of wisdom, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Ating ipagpatuloy ang ating pagninilay, pakikipag-usap sa ating Panginoon Jesus dito sa Blessed Sacrament at ating hilingin nga palagi ang inspirasyon ng Espiritu Santo na tayo'y maliwanagan sa ating pagsusuri ng ating budhi. Na maraming tanong kanina sa examination of conscience
at tayo ay nag-iisip kung ating nagawa, hindi nagawa, no, anong ating gagawin sa susunod na pangyayari. At dahil sa ganon, tayo'y nadaragdagan ang ating kaalaman, ang ating maaring gawin, no, na kabutihan, na isaayos ang ating buhay. At lalong-lalo na doon sa ating napag-usapan sa unang meditation, ang buhay ni San Jose Maria, na yung piyesta, hindi pa maalis sa atin dahil kahapon pa lamang, June 26, Sabado, at sa iba't ibang lugar na nagkaroon ng misa at naipaliwanag ng paroko, ng iba't ibang pare, no, sa kanilang kaalaman kung ano ang tinuturo ni San Jose Maria, ano yung kanilang napulot, no, na pangaral, at ano na yung pwede na kanilang ginagawa at ano nang pwede nating gawin pa sa mga darating na panahon. Pero sa kanyang tinuro, marami, iba't ibang bagay. Pero kung sa ikalawang meditation ng ating pupuruhan, no, yung kanyang talagang ipinaliwanag na espiritualidad. Ano kaya yung ating alam tungkol sa espiritualidad na ito? No? Ano yung ating mapipick up na mula't mula kabisado na natin? Pwede nating masabi kay Lord, ako'y matagal ng miyembro, ako'y matagal ng kaibigan at cooperator ng Opus Dei at hindi lang narinig, kundi napag-usapan namin ng aking spiritual director na itanong ko na, no, kung yung bagay na hindi ko masyadong maunawaan, ako'y nagtanong. At ibig sabihin, halos sa atin na narito, ay naunawaan nga natin yung pinakasentro ng turo ni Jose Maria. Aking uulitin sa ating pagdarasal na ang ating alam na kabanalan, tayo'y maging banal sa ating ginagawa sa araw-araw, sa lahat ng oras. Saan man tayo naroon. So, kaya sabi natin, sa lahat ng lugar, sa lahat ng ating ginagawa, sa maghapon, araw-araw, taon-taon, hanggang tumanda na tayo, may trabaho pa rin, at siguro ngayon na tayo'y nasa pandemic at maraming na perwisyo, no, na nawalan ng trabaho, no, na nagsarado yung kanyang negosyo, yung kanyang maliit na ginagawa, no, dahil nga nag-lockdown, dahil nga naipit, naubos yung kanyang investment, naubos na yung pera, o dahil tayo empleyado ng malaking kumpanya pero hindi na niya makayanan, no, lalo na yung malalaki, hotel, o yung mga empleyado doon, paano babayaran ng hotel? Wala naman silang income. Di sasabihin sa kanila ng magandang paraan, talagang wala naman pumapasok na pera, no? Kaya mamahinga muna, at kung makahanap ka ng ibang trabaho sa labas, sige na, no? Dahil kung ito'y ating ipagpapatuloy, wala talagang maibibigay. Ganun ang nangyari sa atin, sa trabaho natin, sa iba't iba, no? Ang pinaka-busy lang ngayon, yung mga frontliners na pinupuno, no? Na dumadami yung numero ng kaso ng COVID, di pasok sa ospital, puno, nakapila. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at
kumbaga, kontrolado, nandun pa, pero bumaba ng konti, no? Pero tayo nag-iingat, sana may vaccine, at ma-vaccinated lahat nga, no? Ang tanong palagi, vaccine ka na ba, Father? Oo naman, nakaisa na, may pangalawa pa. Ako, tapos na. So, kumbaga, ako'y at least may panlaban na. So, siya kanina, may kausap ako, nangumpisal. Ayun ang kanyang sinabi, no? Na mas hindi na siya takot, no? Dahil nga, tapos na yung kanyang bakuna. Trabaho ang ating pinag-uusapan na meron, wala, nasa bahay, work at home, no work sometimes, no, skeletal, kung isang papasok ng Lunes, tapos ang balik Biyernes na, 2 beses o 3 sa isang linggo dahil hindi naman kailangan talaga. Ano yung gagawin? Walang estudyante kung sa eskwela o yun nga sa hotel o sa mga ibang service sa mga airlines, no, na walang lipad, bawal, no, quarantine, walang lumilipad. Tourism, mga iba't ibang lugar, no, na pang turista. Nasaan ang turista? Wala. Nag-iingat, wala. Kaya nasaan yung trabaho na sila'y magpapabanal? Na dati naroon sila at nawala, nasa bahay, nanonood ng pelikula, natutulog, nagpapahinga, walang trabaho. Paano ako magpapakabanal sa ganitong sitwasyon na pandemic? Meron bang paraan? O wala munang kabanalan? Samantalang sabi niyo si Maria, may pandemic, o may gera, o may trabaho, lahat ng sandali, yun ang tawag sa atin. Pabanalin ang ating ginagawa. Kahit na nabawasan man lamang, o yung mga sa bahay lang muna, na hindi nila dati ginagawa, na maglinis ng sahig, o ng bahay, o ng bubong, o ng kanilang iba't ibang parte ng bahay, o pagluluto, no? Dahil nakakatulong siya doon. Yung muna, kung anuman klaseng trabaho na maaari natin mahawakan, magawa, yun ay ating ialay. Dahil kahit nasa gitna ng pandemic, ating naiisip yung turo ni Jose Maria, ako'y magpapakabanal ngayong araw. Ay akong masayang na lumipas ang isang araw na wala akong material para ako'y pabanalin. Kahit na lamang sa mga mag-aaral. Of course, nasa online sila. Pero yung pagbabasa na dati walang oras, ngayon na halos na sa bahay, imbis na matulog, nakatulog naman sa gabi, ay tayo dagdagan natin ang pagbabasa. Pag-aalam ng mga iba't ibang bagay tungkol sa ating profesyon. Pero, bottom line, kailangan na tayo'y magpakabanal sa ating gagawin sa labas, sa loob, sa bahay, sa opisina, sa eskwela, kung saan man ang ating pinagtatrabahuhan dati, at sana makabalik na unti-unti yung mga nag-OJT sa Dualtech na pinabalik ng mga kumpanya, lockdown, uwi kayo. So, kaya nauwi sila sa mga boarding house at mga ilan umuwi na sa kanilang probinsya. Hindi pa tapos yung kanilang 18 buwan na OJT, umuwi na. Nagpasiguro na doon, makapahinga sila. Yung iba naman na gusto talagang nagpupursige, magpatuloy nila yung kanilang training, OJT, nandun sa boarding house ng ilang buwan at unti-unting nakabalik. Salamat sa Diyos. Nung isang taon pa yan, 2020, bandang September, October na lumuwag-luwag na at yung mga kumpanya
no, sa industrial park, nagsimula na muli na yung mga trabahador, mga OJT, mula sa Dualtech, pinabalik na, naubos sila sa boarding house, lahat nakabalik, yung mga natira. Ay, magandang sinyal. Ay, di doon, ay, yung kanilang gagawin na hindi lamang 8 oras, kundi 12. No, naghahabol, no, may overtime, kanilang gusto yun, para madagdagan ang kanilang allowance. Nandoon na ang turo sa kanila ng school ni San Jose Maria, patron ng Dualtech, yung iyong trabaho. Ano man yun, electrical, mechanical, may pinagagawa sa iyo na mga makina ng iyong boss, supervisor, yung iyong inabala sa maghapon o maraming araw na yun iyong kinakalikot o nililinis o minimaintain, nandoon na yung iyong pagiging banal sa ginagawa. Hindi para pakitang tao sa supervisor, uy, ang gagaling ng bata, tignan mo, ang sisipag. Hindi para palabas, kundi talagang natutunan sa ating santo, si Jose Maria, at naunawaan nating lahat at sila, kahit na mga mag-aaral, simple lang na yun kung gusto nyo na hindi lamang na mabigyan tayo ng allowance o yung training matutunan nyo, kundi sabay-sabay na yung paggawa ng maayos ng inyong trabaho. Talagang nandoon nakakonsentrate ang inyong mga isip at dapat gawin. Hindi pa, kumbaga, may ginagawa tapos na maraming distraction. Maraming patigil-tigil na wala naman talaga. No, ganun nga ang ating mga manggagawa. No, kung hindi sila naturuan ng virtues o ng mga values o yung pananaw sa trabaho na magpakabanal ka dyan, ayon sa turo ni San Jose Maria, hindi nila alam yun. Kaya gagawin lang, pero pag tinatamad na, uupo, o walang nakatingin, o walang supervisor, umalis, ay di, kwentuhan muna. O ay kung sa opisina naman may ginagawa, pero medyo na lumuwag-luwag, lakad dito, lakad doon, at inom muna, na magpakape muna kung wala sa oras sa merienda. Yung pagsasayang ng oras. Yung hindi concentrate sa kanilang dapat gawin at dapat tapusin, no, na imbis na matapos sa isang umaga, umabot ng isang araw o nag-drag ng ilan araw dahil hindi naman minamadali, no, ay ang nangyari, sinayang yung oras sa ginagawang Facebook, panonood ng Netflix, na wala sa oras ng trabaho. Hindi nila natutunan o hindi natin ginagawa yung ating natutunan kay San Jose Maria na magpabanal na tayo. Dahil sa ginagawa natin yung trabaho na pinababanal siya. So, sanctify muna. Ang tawag sa English is sanctify your work. Ano man trabaho ng pare, trabaho ng manggagawa, trabaho ng CEO o ng mga negosyanteng may negosyo, malaki, maliit, o isang mga namamasukan sa pabrika, sa opisina, no, sa iba't ibang departamento, sa ating hospital na nga, nandiyan yung mga doktor at nurses at sa mga auxiliary, no, na mga tumutulong sa hospital o sa ating school, may teacher, may admin, administration, may mga auxiliary staff. Iba't ibang trabaho, marami, konti. Kay Jose Maria, walang pinag-iba. Iba lang yung trabaho.
Pero kung bawat isa natutunan na dito ko na pababanalin itong trabahong ito, aayusin ko dibdiban para sa mata ng Diyos. Napakaganda na maaari kong may alay at yung intensyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siyang nakatingin kahit ako lang nag-iisa sa aking kwarto, gagawin ko ng maayos. Dahil gusto ko sa pamagitan ng ginagawa ko na banal, pati ako, ikaw, kayo na mga magulang, tatay na sa opisina o sa iba't iba, yung sinanay, kung may trabaho o yung trabaho sa bahay ng isang ina na may ilan anak na inalagaan, nagsisilakihan, ay di kailangan niyang pakainin, nagluluto. No? Di kailangan niyang asikasuhin at samahan, no, sa kanilang pag-aaral o pagdala sa eskwela. Hindi ngayon dahil walang pasok. Pero yung ginagawa ng isang nanay sa loob ng bahay, napakagandang paraan para maging banal si nanay. Dahil sa gawain niya, sa bawat isa, maraming ginagawa. Dahil kailangan magluto, kailangan maglaba, kailangan maglinis, kailangan pangalagaan yung mga bata sa kanilang edukasyon, pangaralan, samahan. Aba, ay maghapon yan. Maghapon ang trabaho ng nanay, halos hindi na makapahinga. Napapagod na pagdating ng oras sa gabi. Wow, Lord, pagod na ako dahil sa aking pamilya. Mahal ko ang aking pamilya, ang aking mister, no, na nasa labas maghapon at uuwi siya at makasama namin. Hindi ngayon sa pandemic, pero yun ang normal. Ngayon, nandito tayong lahat sa bahay, yung mga bata dito nag-o-online, yung ama, nasa online meeting din, mga Zoom meeting, at kung ano mga chat meeting, nasa bahay lang din. Pagdating sa kainan, magkakasama sa hapag-kainan. Nagkwekwentuhan, magandang usapan ng anak sa magulang. Pinababanal ba ng bawat isa yung kanilang papel, yung ating mga papel sa bawat sandali. Sana, yun ang hiling natin kay San Jose Maria na naituro na niya at inaalam natin, pinagninilayan natin na yung ba sa 10 taon o 20 taon o ako 40 taon na nakilala ko ng Opus Dei, nakuha ko na bang mahalin ang aking ginagawa para yung aking kabanalan unti-unting nadadagdagan na yung aking ikinasasaya, ikinatutuwa na wow, kailangan ko yan maging banal. Dahil yun ang aking ticket. Pag ako'y isama niya sa taas, ako'y handa. Dahil hindi ko inaksaya, waste time, yung maraming taon sa aking trabaho. Na hindi ko kilala si San Jose Maria, kaya ang kailangan ko lang magtrabaho na kahit papano, pag na may nakatingin, maayos. Pag wala nakatingin, okay, relax lang. Ay, sayang. At yun maraming taon na nagdaan, hindi natin napabanal yung trabaho, yung sarili. Pati yung ikatlong parte ng pangaral ni Jose Maria na pag nagpapabanal tayo ng trabaho at napabanal tayo, pati yung mga taong nasa paligid, yung pamilya natin, yung anak, yung asawa na makikita kung anong ginagawa natin. Maayos, masaya.
talagang determinado na maayos ang ating trabaho. At doon sa mga ibang tao naman na nasa ibang lugar, kani-kanilang trabaho, di yung kanilang mga kasamahan, kapwa doktor, kapwa nurse, kapwa manggagawa, nakikita dahil kadalasan hindi naman tayo nag-iisa dalawa. Departamento, 100, 1,000 katao na nandun sa mga makina. Abala, lahat nakikita ng iba. Masipag ba? Ayos ba yung gawa ng mga kasamahan ko dito? Kung may makita dito na, uy, ito siguro, tingnan mo, talagang seryoso sa kanyang trabaho. No, hindi, kumbaga, naninigarilyo, o makita mong nakaupo, o nagkwekwentuhan. Wala. Araw-araw, talagang natutunan niya yung siguro, nakilala niya si San Jose Maria. At nakikinig siya sa ating paghuhubog buwan-buwan. At narinig na niya nung 1 taon, maraming taon, sa kanyang pagdalo sa regular na paghuhubog, formation. O nakaparoon na doon sa iba't ibang sentro na paghuhubog. Kaya lahat ng mga bahay at mga sentro tawag natin, Molabe Study Center, Sarangani, iba-iba. Karamihan mga estudyante sa mga mag-aaral. Formation ng mga mag-aaral para kanilang pabanalin yung ginagawa nilang pag-aaral sa college para matapos. At pag natapos naman itong mga kabataan na to, sila ay young professional. Young pro, di magsisimula na sila magtrabaho. Hindi na OJT, kundi trabaho na sila mag-apply at matanggap sa bangko, sa anumang opisina. No? At doon magsisimula na kung sila'y makapagpatuloy sa sentro ng paghuhubog na nagpapatakbo ay Opus Dei centers. Dito sa Manila, siguro may mga 20, Metro Manila. Sa probinsya pa, ay di nandoon sila na kung may kaibigan tayong mayaya, makarating, makita, o sa ngayon pwede tayong magyaya sa online. Online mga formation na ginagawa sa lahat ng center. Online recollection tulad nitong ating Molabe. Every first Sunday, may English recollection. Ngayong ating fourth Sunday, Tagalog recollection. At yan Hulyo, Agosto, ilang taon na ang nagdaan. Tuloy-tuloy ang ating paghuhubog dito pa lamang. At pag napunta sa Makati, pag napunta sa Pasig o sa Quezon City, ay may mga ilan formation center na tayo nagpapasalamat sa Diyos at makatulong man lamang sa iba't ibang tao na nandoon sa paligid na maanyaya na makarating at makadalo, makarinig, no, malaman, magawa, maisabuhay. Sunod-sunod. Kung maganda, di aabuti natin, naisasabuhay ko na ba? Para dala-dala ko na yung natutunan ko at ginagawa ko na, no? Hindi peke, kundi yun ang lumalabas. At dahil sa natural na lumalabas, nakikita ng mga tao sa bahay, pati yung driver, pati yung mga kasambahay, o yung mga kapitbahay, pag ating nakakausap, no? Ay may mga katangian tayo na hindi pa nakikitang nagagalit, sumisigaw, nagmumura. Hindi, dahil kinokontrol natin. Ayaw natin dahil sa ganun, hindi pagiging banal. Hindi natin mapapabanal yung iba kung tayo'y makikipag-away sa kanila, lalo na sa mga nagda-drive, nagda-traffic, may cut, o tapos sisigawan natin yung motorsiklo, hindi na magandang makikita sa atin. Kahit na tayo'y nasa tama,
Hindi natin pwedeng gawin yun. Sa ating formation, tinuturo yun. Napakaganda at walang katapusan. Ayon kay San Jose Maria, kahit na siya hanggang sa siya namatay, may sirkulo, linggo-linggo, may buwanan paghuhubog, may taunan retreat, at sa ganun umiikot. Para bagang tayo ay pumupunta sa gym at patuloy na ating inaayos ang ating katawan para hindi sumakit kung ano man ng hanggang tumanda tayo na hindi na makagalaw at hanggang doon na lamang. At pag tayo nagkasakit at tayo ay yumao, inaasahan na handang-handa ka na ba? Yung aking kaibigan, nakausap ko pa lamang ng isang buwan at na parito para mangumpisal. Kahapon, nabalita, dahil matagal siyang nasa hospital at may sakit, namatay na. 55 years old. Pero, pag siya yumao na, malamang yung mga mahal sa buhay, pamilya, masakit sa kanila na nawala si tatay, nawala yung asawa, 55 pa lang. Pero kung tayo'y may supernatural outlook at lahat tayo nagpapabanal nga para pagdating sa ganitong okasyon na tatawagin na tayo, hindi tayo matatakot. Hindi siya natakot. Yung kasamahan natin sa pamilya, kahit na masakit, alam natin, hindi siya, kumbaga, patay na. Hindi. Buhay na buhay. Pero sa taas. Wow, kasama si Lord. Wow. Gusto mong sumama? Ako, sabi ko palagi sa kanila, volunteer. Sama ako. Kasi doon talaga, masaya, walang katapusan. Kung wala naman tayong ginagawa, kundi magpabanal dahil sa kay San Jose Maria, natulungan na tayo na ganun ang ating ginagawa sa buhay, may pagkakamali, nadapa, tumayo, ganun lang talaga yung buhay natin. No? Hindi, kumbaga, tuloy-tuloy na smooth. May mga tukso, medyo nadala tayo ng katamaran, no? Pero sa kabuuan, maliwanag. Gusto ko maging banal, 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 banal. At saka tayo, yung mga kasamahan ko, banal, banal, kabanalan. Tayo, saan? Sa simbahan? Hindi. Sa trabaho mo. Yan, dyan. Ang ginagawa mo dyan, sa paglilinis. Yan, sa pagwawalis. Diyan na. Yan ba ang trabaho mo? Araw-araw. Yan ang pinasukan mo, yan ang binigay sa'yo, pabanalin mo para ikaw at tayong lahat mapabanal. At sa ganun, kung anytime na tayo'y tatawagin, masaya ako, masaya ka, masaya na sabi, mauna ka na. Susunod kami kung kailan gusto ng Diyos. Kasi hindi naman sabi mag-suicide na ako, mauna na ako. Hindi. Kung kailan gusto ng Diyos na pauwiin tayo, uwi. Total, it's a matter of a few years. No? Kahit sa ikabata pa naman pwede pang 20 taon. Tama, pwede. Pero ano ba yung 20 years, 30 years pa na ititigil natin dito? Kung sabi ni Lord, ikaw na may handa, gusto na kitang dalhin sa taas. Akin ang ibibigay sa iyo yung iyong gantimpala dahil kay tapat. Dahil ikay nakilala mo si San Jose Maria, kabata mo pa lamang, nagpapabanal ka na mula nung ikay nasa college. Ako nasa college nang nakilala ko si Opus Dei. Naanyaya ako sa center. At yun, ipinakilala at nagustuhan ko. Tumuloy ako, nakinig ako, sumali ako. Ginawa ko yung mga tinuturo, no? Hindi perfecto, pero dahan-dahan dahil yan ang ginagawa natin ngayon sa paghuhubog. Hindi wala sa atin perfecto, pero gusto natin ayusin, no? Para pagdating sa dulo, ready to go. Ready to live with the Lord forever and forever.
Yun. Yun ang ating nasa sa isip palagi. Hindi katapusan, kundi pasimula. It's not the end, but the beginning of a life. Life that is capital L. At saka life everlasting. Walang katapusan. Ilang taon ka dyan? 80 years old lang ba? O 100 years na mahaba na? Hindi. Doon forever and forever. What do you think? Yung inaalok sa atin ni San Jose Maria, hindi lang bawat June 26, kundi buong taon. Napaalalahanan lang tayo kahapon dahil sa kapistahan, sa paghahanda at sa mga parokya na idinaos ang kapistahan. Pero mula ngayon, tuloy-tuloy hanggang sa susunod, yun ang ating susundin. Yung kanyang ipinangaral. Review ng review tayo. Pag nakalimutan, biglang nawawala na tayo, balikan. Ating tapusin ang ating pagdarasal. Humiling tayo kay Mama Mary na may bukasyon din. Tinawag din siya. No? At siya naghihintay, hindi niya alam kung ano. Bilang sinabi, Maria, ikaw ay napili maging ina. Napatingin sa anghel, may tinanong, at ang sagot, fiat. Sabi, oo. Yun, angelus natin bawat tanghali. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. And yun nga, yung sabi niya, opo. Ganun din tayo. Oo. Gusto ko rin na itong pinakamodernong santo na nagturo ng kabanalan sa ating buhay, araw-araw, saan man tayo naroon, maging daan patungo sa langit para sa lahat. Ako'y nagpapasalamat Diyos ko sa buting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. His life was not his own to live. He was an instrument of love and taught us how to freely give, like clay in a potter's hand, willingly for Lord, let I may see, Lord, that it may be the calling bells that rang when guardian angels sang. Show him what he had to see, told him what he had to know. This ordinary man, a servant of God. God's work was a gift to man, a burden he gave meaning to.
told me